Isa sa bawat 3 batang Pilipino ang lumalaki ng hindi buo ang kanilang pamilya. Ang iba sa kanila galing sa tinatawag na broken family. Pero may minsang nakapagsabi sa akin, wasak na nga ang pamilya ko, wawasakin ko pa ba ang buhay ko? Posibleng maging buo kahit broken ang pamilya mo. Ang nagsabi sa akin ito ay isang maganda at marikit na dilag. At masaya akong kasama ko siya ngayon sa iListen, si Herlene Budol, ang magandang dilag ng GMA Kapuso Network. Sabi mo, broken na nga yung family ko. Bubuuhin ko na yung sarili ko. Totoo naman po yun. Tapos nagulat ako, Herlene, sa totoo lang, kasi kilala kita as someone super bubbly, loka-loka, ganyan. Pero parang nung moment na yun, sabi ko, ang lalim nitong babaeng to. Hindi Saan nanggaling yun? talagang broken talagang literal. Paano And then lumaki nangyari? po ako na nakikita ko sila nagsusuntukan, ng banding nila yung boxing, ganyan. Sino? Yung Nino? nanay tatay ko po talaga. As in bata ka Siyempre pa. yung nanay ko Amazona din, balaki. Yung tatay ko maliit. Oo. Pag kinanti ng tatay ko yung nanay ko, siyempre hindi papatalo yung nanay ko. Ilang taon ka nun? Hindi ko na po maalala eh. Pero nung lahat ng pwede lumipad sa loob ng bahay, nakikita ko lumilipad. Pag hindi nila nakukuha yung gusto nila, sa akin nabubunton. Dati. Tapos may point na ngayon, dati na kapag nagagalit ako kung kanino, sarili ko yung sinasaktan ko, siguro nakuha ko yung ganung mga senaryo dahil nakikita ko kung lumalaki ako na parang feeling ko normal lang yung suntukan. Kasi gano'n naman, di ba? Yung mga bata, sabi nila parang sponge ang utak ng mga yan eh. Na kapag ano yung nakikita nila sa loob ng bahay nila, sa loob ng community ayun yung nila, nakikita rin sa labas. iniisip nila yun yung tama. Opo. Oo. So parang ako, nung dati, growing up, parang pinipilit ko pa sila magsama, pero tama rin talaga maghiwalay na lang sila. So ilang taon ka nung naghiwalay sila? Hindi ko na maalala, parang on and off po kasi sila eh. Oo. Parang feeling ko, bata pa ho ako, kaya parang buong pagkabata ko, naalala ko lang talaga, lumaki ako sa lola at lolo ko. So wala akong background na parang happy family kami, nagsisimba kami every Sunday, walang ganyan. Aha. Lolo't lola ang Opo. nag-alaga. Lolo na nanay, father, Nanay tatay ng papa ko. father side. Tapos kayo ng nanay mo, Tricycle lang naman po pagitan namin, mabilis lang puntahan. Pero siyempre, nagkaroon po ng asawa yung nanay kong bago. syempre pumapasok ka pa sa school nung time na Opo. yon. Paano yung ano, kasi usually kapag elementary tinatanong, oh, your mother, your father, di ba may mga ganyan? Hindi nga sila sumama ng PTA ko. Ah, talaga? Walang sumasama ng PTA ko. Talagang hanggang college po ako, high school, college, wala pong pupunta. Graduation, nakwento ko rin po yun eh. Graduate ako, wala akong kasama magulang nung senior high ako. Elementary ako, late pa sila. Tapos, anong iniisip mo nung time na yon? Ay, parang parang lagi ako nagbibeg, lagi ako nagmamakawa sa longing ba, sa pagmamahal ng pamilya, ng kahit sino. Tinatawag ako ampon kasi syempre tanda ng lola at lolo ko, tas ang bata ko pa. Ampon tawag sa akin. Tapos, paano ka naapektuhan ng ganun? Pag nasa loob ako ng bahay, pili ko mahina ako. Pero parang pag nasa labas po ako ng bahay, parang feeling ko strong ako. So Bakit? parang pag may nung asar sa akin, kaltukan ko kagad. Ganun. Bakit? Paano mo na-develop yung ganun na? Yung personality Oo. ko, bawal mo kong kantahin. Oo. Kumbaga, sa loob ng bahay, feeling ko, ang hina-hina ako. Paglabas ko ng bahay, kahit sino pa kayo, kung suntok nga ng tatay ko at nanay ko, kaya ko, ikaw pa, na hindi ako, na lalaban ako, baka tumba ka dyan. Nanggigigil. Kumbaga, ganun yung personality ko po dati. Kaya talagang, Parang dahil may nakikita kang violence and trauma inside, lalo kang tumatag. opo, bawal na akong apihin ng iba. Bawal na akong makapitan, masampal man lang ng iba. Bakit sinasabi mong parang pakiramdam mo mahina ka sa loob ng tahanan? Kasi hindi ko lang makapaghugas ng pinggan, bugbog agas. Pero feeling ko naman, lahat naman po nung ginawa nilang mga ganun. Siguro naranasan ko lang yung mga lumang mga panahon na pangangaral. Paano nabuo yun sa sarili mo nung time na Sila din po nagturo sa akin na huwag kang magre-rebelde. Lahat ng ginagawa namin sa iyo, hindi para sa amin, para sa iyo yan. Malalaman mo yan pag tanda mo na.
Aha, Ay, totoo naman ho talaga. oo. Feeling ko kaya hindi ako puwedeng hindi umuwi ng bahay ng 7:00 kasi baka may mangyaring hindi maganda sa'kin, mabarkada ako. Gano'n po yung mga iniisip ko na lang. So, bawal akong magrebelde. Tumatak ko sa utak ko na bawal akong tanim ng sama ng loob especially do'n sa mga pamilya ko. Sabi mo nga 'di ba, parang lumaki ka sa broken Opo. family. Pero hindi mo hinayaang maapektuhan ka nun at maging broken ka rin, Mm. 'di ba? Sira na pamilya ko, sisirain ko pa sarili ko, eh, di 'pag nagkaroon ako ng sariling pamilya sira din. Mhm. So, parang repeat lang ng repeat kung itatatak mo sa utak mo, sira naman pamilya ko, eh, ba't hindi ko sirain sarili ko para makita nila ako. Hindi, ayusin mo sarili mo para mas maka-appreciate ka ng pamilya mo. So anong ginawa mo para mabuo mo yung sarili mo? Nag-aral po ako, nakapagtapos po ako ng pag-aaral ko at sa awa po ng Diyos, pinalad po ako na makapasok po dito sa TV na hindi ko naman po din talaga in-expect na mangyayari 'to sa buong buhay ko. Lord, Nanay, para sa ito, sa pamilya ko. So, nakaipon-ipon po, nakakatulong po ako sa pamilya ko. Ngayon, kung mag-away-away man sila, hindi ko na pinipilit na magsibati-bati. Mm. Mag-away kayo, wala akong pakialam, pero gusto ko sama-sama tayo.